Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda na yung kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And syempre para sa umagang ito, hindi natin palalagpasin ang tambalan na nila Kim and Paolo na mananatili ngayong 2026. Yes, meron po tayong good news para po sa lahat. Pero bago po ang lahat ng yan sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na makilalaman, Kim Chiu at Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And darito naman ang ilang mga komento mula sa ating mga taga-subaybay bilang paninimula sa ating pong update at pasasalamat sa walang samong pagsuporta at pagtangkilik sa atin. And darito po ang first comment natin ngayong umagang ito mula kay Ma'am Carmelita Banak. Magandang umaga po and shout out. Ayon sa kanyang komento, shout out Gandara, mayroon bang walang relasyon ang magbakasyon or vacation kayong dalawa sa ibang bansa? Kaya no need na ng pag-amin. Matik na yan. Yes, ito yung sinasabi ko. Hindi ba? Ang dami pong magkasama lagi ang Kim Pao pag nasa labas ng bansa or kahit may event sila Kim and Paolo. Kahit may event po silang dalawa, nagpapaiwan talaga sila para mag-short biki, ganyan. 'Di ba? So, nakakatuwa lang na talagang consistent sila Kim and Paolo sa ganyan. Kasi hindi rin naman po nagpapakita yung dalawa kapag sila po ay nasa bakasyon. Para isipin ng mga tao na, hindi pala sila magkasama. Kasi talagang lagi po silang Mia or missing in the action. So, meron bang walang relasyon? Nagbabakasyon na silang dalawa lang, especially ngayong nitong nagtaang holidays, Christmas and New Year, na magkasama silang dalawa kasi based sa mga ayudas and mga bakas na nakikita natin, magkasama talaga silang dalawa. So, doon pa lang naman kailangan pa pong pagtalunay na may relasyon silang dalawa. Confirm na doon pa lang. Kaya panatag ang mga fans. Although may mga naglalabasan na pilit pong niyayanig ang pagkapanatag ng mga fans, sinusubukan na, alam niyo yun, buo na yung puzzle natin. Pero sinusubukan yung guluhin. At para magsimula ulit na ikabit-kabit bawat puzzle or bawat ayudas na nagpapatunay na magkarelasyon na ang Kim Pao. So, meron ba ditong mga yung kanilang puzzle na yanig? Meron ba ditong mga nagawang pasukin ng mga bashers yung kanila pong buhay at nagulo, nawasak ang kanilang puzzle? Nako, i-comment nyo lang dyan sa baba. For sure, meron at meron. May mga mahihilang nila lang dyan no? Nasubukan man natin ang parati pong hilahin, balikan, para hindi po maiwan. Pero minsan nakakapagod din. Nasa inyo na rin po yan kung gusto nyo talagang kumapit sa Kim Pao o hindi. Basta kami, tuloy-tuloy lang po. Anyway, mula naman po kay Miss Norma Dayag, magandang umaga. Gandara Good AM, very confusing naman ang mga fortune tellers na ito. Kasi ayon kay Rudy Baldwin, hinuhulaan na mag-iingat si Kim dahil malulumpo siya. At baka isa sa kanila ay makapangasawang hindi sa showbiz. Kaya listing lito kami. Ayon kay Jay Costura. Wala siyang masabi na ganoon. Lamang sinabi niya hindi pa sila magpapakasal ayon sa 2026 kasi hindi maganda ang year na ito at si Kimi nakafocus sa kanyang career. Kaya Gandara, we are so bothered and confused with this fortune teller.
Kaya sa Diyos na lang natin i-pray ang kahihinatnan ng Kim Pao. God bless them both, Gandara. Kundi sila magkatuluyan ay hindi kami mag-idol ng artista. Focus na lang kami kay Kim and seniors. God bless them both. Kay Kimi lang kami nakakoncentrate anyway. Kimers ako even before na siya ay nasa PBB. To God be all the glory now and forever. So, ayan, Ma'am Norma Dayag. Tungkol sa sinasabi niya na very confusing si itong mga fortune tellers na to na magkakaiba yung mga hula. Kina Kim and Paolo. Kasi po may mga bulaang propeta. Lagi niyo pong tatandaan yan. Marami pong mga bulaang propeta. Laganap na po yan. Hindi kasi lahat ay gifted. 'Di ba? Kung meron man pong totoong manghuhula, propeta, talagang gifted po ng Panginoon, ay hirap sumpungan nun kung sino. 'Di ba? Kaya kapag magkakaiba, isa doon ang nagsisinungaling or parehas nagsisinungaling. Kaya wag tayong basta-basta ano po doon, magtitiwala. Lalo na't ang layo po sa nakikita natin based po sa kagaya kay Kim Chiu, grabe. Napakabuti po ni Kimi, napaka-healthy ni Kimi. Lagi po yan nag-workout and tapos sasabihin na ganyan malulumpo. Ay grabe, mas malakas pa nga yan sa akin. Ako nga hingal na si Kim Chiu, grabe energy, hindi po nauubusan. Although paalala na rin kay Kimi and magsilbi na lang paalala to kay Kim na wag abusuhin ang katawan. Kung may matutulong man tong Ruby Baldwin na yan na may masamang hula kay Kim Chiu, ay paalala na wag abusuhin ang katawan na lang. Pero medyo nakakaano talaga siya. Nakaka-high blood. Anyway, dumako naman tayo sa comment itong si Lorna. Ayaw na ayaw sa malande at babaeng siya pa ang magpa-first move. Napakababa ng pagkababae mo. Mahiya ka naman, Shay. Matagal na kasal. Asawang tunay na ang pagmamahalan. Nix. Or nila siguro yon. Grabe naman kayo. 2026 na. Huwag na po natin silang guluhin. May mga kasi, punin fans ang nananatili na humahabol kay Paolo Avellino. So, yun na lang yung targetan po natin. Kasi ang hirap naman nagagamitin po natin ang pagiging Kim Pao para magpaka-toxic sa iba. Kasi sila Kim and Paolo po ang dawit at napapasama pag ganoon. Syempre, tayo po ay nabigyan ng award. 'Di ba ang Kim Pao fandom, tapos ganito pang iaasal po natin para hindi natin deserve ang parangal nitong nakaraang taon kapag nagkaganon. So mas maganda na iangat po natin ang pangalan nila Kim and Paolo. So itong mga Ponin fans, ang atin mga Ponin fans, ang atin pong dalihin na nananatili. Grabe kayo. Tumigil na kayo sa paghahabol kay Paolo. Wala naman kayo mahabol kay Paolo kasi si Paolo napakalinaw na kapag ayaw niya, ayaw niya. Kapag gusto niya, gusto niya. Hindi niyo po yan mapipilit, mapipikot. Maasa ba kayo mapipikot niyong tao? Mapapagbabago niyo ng isip. Nasa tamang edad na si Paolo at never niyo yaang madidiktahan. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa update ni Miss Carl. So, mukhang 2026 Kim Pao pa rin po talaga ang mananaig. Kim Pao pa rin, wala pa rin pong iwanan dahil Kim Pao pa rin po ang talagang pinopromote ni Miss Carl. So, ibig sabihin, Kim Pao pa rin sa 2026. Mayroon po tayong kakapitan. And based nga dito sa update, mukhang ang Kim Pao or ang The Alibay ng Kim Pao ay mapapanood po natin sa Free TV. Mukhang i-ere po yan. At ang mga bosses ng ABS-CBN, ang mga boss, ay hindi po bibitawan ang Kim Pao. Talagang susugal at susugal pa rin po sila na hanggang sa Free TV may maiaambag ang Kim Pao. Hindi ba? Alam nila na kikita pa rin po sila sa advertisement sa Free TV.
dahil marami pong mag-aabang. Marami din kasing hindi nakapanood po sa Prime Video. Ayan, nahirapan po kasi sila na makakonect sa Prime Video at makapag-subscribe. Yung iba naman laging brown out, so sino hindi maiinis nun. At bitin na bitin kasi every Friday lang napapanood. Pero kung dito po sa Free TV mapapanood natin, pero parang sa sobrang ikli. Sa sobrang ikli nito, I doubt na magiging araw-araw. Baka gawin ding every Saturday, pero okay na rin yun. At least, at least, di ba, nasa Free TV na hindi na mahihirapan yung ating mga kakimpaw na makapanood po nito. Thank you so much sa boss ng ABS-CBN na nananatili talaga po ang tiwalat pagmamahal kina Kim and Paolo, and syempre kay Miss Carl na talaga naman pong botong-boto kina Kim and Paolo. Talagang nilalayag po niya ang Kim Pao, the president of KP kung matuturing nga po, dahil talagang kinikilig din po siya sa bawat ayuda na kanya pong inilalapag kina Kim and Paolo. So yun lang muna ating update na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming pong salamat.